Sige, ako na unang magsasabi ng Sige, my name sige. is Julia, gano'n. Hello, Ay, everyone. sorry. Sorry. Hello, welcome to our podcast. Sabay ba tayo sa take 2 talks? Sige. Welcome to our podcast, our new show. Take 2. Ano Practice ba yun? Practice mo yun. Okay. Another, take two. Take. Two. Talks. In our podcast, we're going to talk about movies and TV shows and na walang kwentang mga opinion lang. Wala lang, kasi gusto lang namin gumawa ng podcast kasi wala naman kami magawa sa buhay. And share our chikahan, our passion for movies and cinema and our TV shows. So, hello. Ayan. My name is Julia. Okay. Hi, Julia. Parang lang, AA meeting. Tapos, and ako naman, si Kyra. Hello. Ayun. Tapos, parang friends lang kami na mahilig sa movies. And actually, nagkakilala kami. Well, nagkakilala tayo nung what's that? Grade 7. Grade 7. Pero, naging close. Nagkausap lang kami. Naging magka-close lang kami. Nung nakita ko siyang nag-post sa Facebook. Pakita mo yung picture. Sige. Papakita ko yung picture. Andiyan yan. Dito sa baba. And, picture ni Tyler Posey. And then, Naka-edit yung selfie ko. Selfie namin kunwari. Yes. Kasi, ayun, pero kaming nanonood ng Teen Wolf nung time na yun. Mm-hmm. And then parang, kasi hindi ako nakaka-meet ng mahilig sa TV shows na pinapanood ko talaga. Parang, si ate ko lang, tsaka ako, kami lang nagbabanding sa Teen Wolf. And then, bigla akong nakita sa Facebook, oh my God, kilala ko to si Julia to. Tapos, kilala ko din to si Tyler Posey. Parang, tapos ayun, nag-chat ako, rin-replyan ko yun, diba? Oo, ang alam ko nag-reply ka kung nanonood ako. Tyler Posey or something, ganun. Parang ayoko nang balikan. Tapos, sobrang laki nung yung band talaga sa Sterek. Parang dun talaga nag-click lang. Actually, hindi ako, mahilig pa ako sa Sterek before you. Ba? Okay. Hindi ko alam. Or ikaw lang nagsimula ng Sterek. Okay. Oo, feeling ko ikaw lang nagsimula. Kasi muno ka eh. Puro gay. Oo. Tapos, ayun, doon nagsimula. Tapos, nag-extend na sa Supernatural, sa Tumblr. Oh my God. Sa Tumblr. Tapos, yung mga bitchesa pa kami. Tapos, nag-extend na sa Archive of Our Own, ng mga fanfic, and then sa mga YouTube. What's that? Fan-made edits, mga ganun. Ayun. Wala lang, ayun, mostly nag-bond sa pop culture. Yes. Tapos, nakamit tayo ng mga ibang mga mahilig din. And then, kami na lang natira. Na naman. Kami nagsimula, kami pa rin, andito na kami. Hello. So, ayun, sa mga tainga nyo. Sa mga mata nyo. Also, this podcast is also a video podcast. You can hear it sa Spotify. I hope, kasi hindi pa ako nagsiset up eh. Sa YouTube din, hindi pa ako nagsiset up. Pero, meron tong video podcast kung gusto nyo makita yung mga itsura namin. Pero kung hindi, wag na. Sige, I understand. Bakit ang bangs ko ngayon? Hello. Ayun. So, sa first episode, we're gonna share our favorite films tsaka TV shows muna. Para you can get to know us din. Based sa favorites. Pero disclaimer, hindi porket favorite namin, yun yung the best para sa amin. Yes, parang lang. Kasi ang hirap magpili ng mga best or favorite. Actually, tsaka
objectively, hindi mo naman magiging marami akong favorites na hindi naman objectively maganda. Oo. Oo, alam mo na, Oo, may gets. iniisip talaga. Meron ako talaga on the top of my head, meron akong gano'n ang turing. Pero parang, it's like, nakuha niya yung loob ko in the right time, right moment. Parang gano'n, parang nag-click talaga sa akin. So, ayun. So, let's start ba? First, sa Ikaw. fave films. Ano, i-share ko ba kung bakit? Or Yeah. sa, sige, first na lang, like, okay. Sorry, may mga technical Sorry, first lang. time po. Yes. Sige, first fave film ko na lang is The Worst Person in the World. So, actually, pag sinasabi ko yun, feel ko naiisip ng kasama ko is, hala, red flag to. Bakit yung favorite Talaga? yun? Actually, Nice. hindi ko pa alam yun. Okay. Nakikita ko lang yung poster. Yung may babae na nakakita. Pero hindi naman siya ganun ka-spoiler. Pero yung protagonist kasi si Julia, kapangalan ko pa. Tapos, ako sobrang dami kong interests na gawin sa buhay. Yes. Tapos, super relate ako dun sa, although hindi siya maganda, napabago-bago siya ng gustong i-take na career. Kasi malaking point yun dun sa film. Tapos, ano pa ba? Parang existential crisis, Oo. mga ganun. Oh. Okay. Parang magugustuhan ko yan na. Kasi parang, nung kakasabi mo pa lang na parang pabago-bago ng career and, ano ba siya? Adult, like, how Ay, oo. ilang taon na siya? 20s na siya. Okay. I mean, for the most part, 20s. Okay. So, parang makaka-relate ka talaga ako dun. Bakit the worst person in the world? Yung title. Yes. Yung I mean, title. hindi naman ganun yung, ba't ako? Yung title niya, siguro yung, not necessarily naman na worst siya, Mhm. pero yung may certain points sa relationship niya na hindi maganda. Sa relationships niya na So, hindi parang maganda. hindi naman siya perfect and medyo Oo, yun may nga. pagka-toxic ba siya? Medyo, oo. Tapos, siguro yun din yung gusto ko kasi like, yun nga, hindi siya, nakikita ko na ang imperfect niya and na, Mhm. parang it's okay to make those kinds of mistakes. Tapos, make mistakes and bibida ka pa rin sa movie. Actually, may main character energy main siya. character energy. Ano pa bang meron sa worst person? Actually, parang 4 times ko ata siya pinanood Wow. last year. 4 or Oh my 3 God. times ko siya pinanood. Ganun ko siya. Tapos, ano kasi siya, like, every time na papanoodin ko siya, like, last year lang, ang dami kong parang pinagdaanan. So, every time na pinapanood ko siya is different. May parang bago akong reflection na, hala, relate naman ako sa ganitong bagay naman. Ganun siya sa, Okay. parang different stages of life niya. May bago akong learnings. Wow, okay. So, every rewatch mo, may nakukuha kang bago. Oo. May nare-relate ka. Oo. Yes. Wow. Okay, wow. Ang galing. Okay, paano ko masusundan yun? Parang may nagets ka naman ba? Oo, meron. Actually, parang, hindi ko nga alam yan, yung worst person in the world. Nakikita ko lang sa Letterboxd yung mga parang watches, gano'n. Pero hindi ako na-attract sa poster niya. And yung poster niya. Parang, okay, parang contemporary. And then yung title, ayokong mainis sa kanya. Kasi the worst person in the world, parang ganun. Parang, kaya hindi ko pinapanood. Pero ngayon sinabi mo na, okay, baka panoorin ko na. Baka pa rin. hindi solid. Anyway, yung akin, yung first, hindi top one. This is also not in any order. And yan. Yes, random lang. Yeah, random. And then, sa akin, Pride and Prejudice. Okay. Actually, ako nga, no? Okay. So, pag may parehas tayo, jump in ka na lang. Or Sige. ako magja-jump in sa'yo. Anyway, yung Pride and Prejudice kasi,
Kasi sobrang ang ganda ng yung soundtrack niya, my goodness, sobrang ganda. And then, anyway, kasi yung Pride and Prejudice, although sikat naman siya, hindi ko na kailangan i-explain pa kung ano yung Oo. plot. Pero konti lang. Pride and Prejudice is about Elizabeth Swann. Elizabeth Swann? Swan ba? ba? Swan ba apelido niya? Bella Swan yata yung naisip ko. Parang mali yung Elizabeth surname. Bennett. Oh, Swan. Si Bella Swan kasi na pagkaano siya. Elizabeth Bennett. And parang ano sila, middle class sila. And then, ano siya, meron siyang love interest, si Mr. Darcy. And si Mr. Darcy, sobrang yaman niya. It's your classic mahirap mayaman like trope, yes. Pero ang gusto ko doon kasi ang talino ni Elizabeth, and then yung parang nagme-mesh talaga sila together na parang yung pride nila at yung prejudice nila. Ang ganda. Hindi ko ma-explain pero basta maganda yun. Ang ganda pa ng lines. Oo, ang ganda ng lines. Nakakakilig. Pag gusto niyo ng isang afternoon or isang night na kiligin and very cozy, ang ganda ng soundtrack, I highly recommend talaga. Pride and Prejudice. Wala ba siyang ibang version ng movie What do you mean about version? Marami siyang adaptation. Oh, okay. Hindi, wala lang. I-clear mo lang kung anong version. Oh, also, this is the, si Keira Knightley version. 2006? That might be 2006. So, anong year? Yeah, parang ganun. And then, marami siyang adaptation na, pero, and it's also written by Jane Austen, yung libro. And, parang, nabasa ko na yung libro, and trinay ko na panoorin yung ibang mga adaptation, pero wala eh. Yun talaga yung Pride and Prejudice ng 2006, yung kay Keira Knightley talaga. Wala. That's like special place in my heart talaga. Parang, kami ng ate ko, dun kami din nagbabande. Dun sa Pride and Prejudice. Pag may sasabihin kami, nag-chill lang kami. Sasabihin lang, Ate Kat, parang may namimiss ako, hulaan mo. Tapos, nakukuha niya na parang Pride and Prejudice. Oo, tapos papanoorin na namin Pride and Prejudice. Like, hindi kami nagsasawa ever sa Pride and Prejudice. Ayun, yun yung isa ko sa favorites. Okay. So, yung next na favorite ko is... wait lang. Once ko palang napapanood yun. Pride and Prejudice. Yung pinanood natin. Magsama tayo. Kasama natin. Ayun. Anyway, yung second sa akin for today is Little Women ng 2019, yung kay Greta. Okay. Sobrang... Basta every time na pinapanood ko siya, like it's one of my comfort films talaga. Although, hindi naman siya entirely happy yung mga events doon. Ang warm, super warm niya para sa akin. And love na love ko yung 4 March Sisters. Oo, 4 March Sisters. Siyempre, tsaka si... Hala, ano pangalan niya? Si Marmy. Marmy? Marmy? Ay, si Marmy yung mom nila. Tapos, ayun siya. Like, as in, pagka-down ako or something, para it's one of my go-to films para like kalma, ganon. Kailangan ko i-explain ko pa siya or alin? I mean, kung tungkol saan. You can. Ano ko ba siya i-explain? Actually, gusto ko yung sa Little Women is parang old times, di ko alam yung era na yun eh. Pero parang Pride and Prejudice din siya na it's a period film, and then point of view ng isang babae, and that woman doesn't want to marry anyone. Oo nga. Kaya wala, ang ganda lang, parang Tsaka yung 4 sisters, yung mga March, ano sila, like iba-iba ng personality, and kita yun. And gusto ko din yun, parang may individuality yung women doon. Yeah, okay. May, what's that? May something,
that's different about Oo. them, right? Kakasabi mo lang, pero Ano. yun lang. Ay, may. Ayun. Ayun. Ay, okay. Okay. Okay, next. This is an animated film. It's one of my favorites din. Kasi sobrang nakaka-relate ako. It's kind of like, well, it's not really. Sabi ko lang, parang worst person in the world yung pagkaka-describe mo, pero hindi pala. It's Kiki's Delivery Service. Okay. Yeah. It's a Studio Ghibli film, and kahit nasabihin nila pinakamaganda yung ano ba yung mga sinasabi lang maganda? Spirited Away. Spirited Away. And ano pa? Yung Totoro. Yun yung parang laging mas favorite ng mga tao na Studio Ghibli. Pero for me, it's Kiki's talaga. Kasi it's about a young witch that has trained to be a witch para sa isang town. Parang nadideploy. Dinedeploy sila sa isang town, or parang siya yung naghahanap ng isang town para dun siya maging witch. Parang dun siya magtrabaho. Siya may pusa, di ba? Yes. Napanood ko siya. Yung may itim na pusa. And then, parang ano siya, super cozy din. Siyempre, it's Studio Ghibli. Parang ang ganda ng visuals, ang ganda ng animation. And then, hello? Naririnig nyo? Naglanding na si Kiki dito. Ay, it's parang and it talked about artists, paano ba yun? Yung parang ano tawag doon, yung mental block, parang dries, Hindi ko siya ma-recall na eh. Kasi parang writer's block, Okay. writer's block, artist block, siguro parang ganon. creative. Parang creative block. Parang ganun. Although hindi naman siya creative si Kiki. Ano siya she's a witch. Pero nakaka-relate ako doon pag lalo na nung college kasi puro puro film. Gawa ng film, gawa ng script, etc. Parang nakakapagod, and then parang nawawala na yung pagka-creative mo. Parang feeling mo, tama ba tong pinupursu ko? Baka pinupursu ko lang to kasi nandito na ako. Parang ganun. So, ayun. It talked about that, and it's really, really good. Kaya, recommended. Tapos add ko lang, kasi binention mo yung, wala lang, para to clear up. Kasi sabi mo puro film, puro script. Nag-study kasi si Kyra ng Yes. communication arts. Major sa Digital cinema. Yes. Graduate na siya ako, same course pero still studying. Yes. Ayun. Kaya, yung creative block. Tapos, once ko lang kasi napanood yun din, yung Kiki. Kaya di ko maalala. And it's parang sa surface, like nung una ko ring panood nun, parang hindi siya nag-click sa akin. Parang it went over my head yung message na yon. And then nung na-realize ko or nung pinanood ko ulit, tapos nakita ko na yun kasi same kami ng pinagdadaanan ni Kiki. Parang oh my god, super relate. Kaya ayun, naging isa ko na siya favorite. Hindi ko na siya ma-recall kasi pinanood ko siya siguro mga 9-10 years old pa Oh ako. my god. Yeah, wala. Yeah, Talaga? hindi ko na siya ma-absorb. Ako kasi na ano ko lang na discover ko lang yung Studio Ghibli nung high school. Okay. So hindi siya childhood memory. Hindi siya childhood movie para sa akin. Next na. Akin next ko. Actually, pagka tinatanong ko anong favorite film ko, super hirap kasi sa akin mag-decide lang ng isa. Pero ang either sinasabi ko is, simula nung na-release yung Worst Person, either that or The Dark Knight ni Nolan. Okay. Favorite ko talaga siya. Pangalawa yun, yung pangalawa sa series, sa trilogy. Pangalawa sa trilogy. Hindi ko na alam actually kung ilang beses ko siya na-rewatch. Tapos, yun, halos entire script, kabisado ko na. And, halos lang naman. Like, pagka pinapanood ko siya
sinasabayan ko yung lines nila. Kasi ganun na siya sa memory ko talaga. Bakit ko ba siya favorite? Gusto ko kasi I mean, alam naman natin siguro as in, like, yung mga nakapanood na ng Dark Knight. I guess, obvious naman na si Joker is ang ganda nung pagiging villain niya dun sa film na yon. Tsaka yung gusto ko din yung execution ng entire film. Tsaka yung build up, yung suspense. Paano ba? I mean, hindi ko naman siya in detail na kasi it's a superhero movie. Gets naman na yun ng people kung about saan siya. Tsaka Batman. Okay. Kasi hindi rin siya sa recently ko lang, 'di ba? Kasama ka. Recently ko lang din siya napanood, yung Dark Knight trilogy, and yun nga, yung Dark Knight talaga yung pinaka best. Yung top, yung first, yung second, and then yung third. Ay, podcast pala to. Yung first, it's not that like compared sa tatlo. It's not it's alright. And then yung Dark Knight talaga nag-shoot up yung quality, and then yung enjoyment ko. Parang yun talaga okay. Tapos yung third, it's alright, pero it's parang maybe ka-level ng 1 or it's medyo higher ng 1. Pero yung second talaga yung mas maganda. Tsaka yung sa Dark Knight kasi parang walang one dull moment. As in, lagi may nangyayari. Tapos, pero hindi mo mafe-feel na parang ang haba ng movie. Yeah. Joker. Ledger. Nakita mo yung Oscars ba yun? Yung nanalo si Heath Ledger ng Joker. Wala lang. Nang-picture lang siya. Okay. Wala man, kasi wala na siya doon. Tapos nanalo siya. Tapos, ayun. So sad. Pero actually, meron ba like, I don't think binigay sa kanya yun dahil namatay siya. Pero, kasi deserve niya feeling ko. Yeah, feeling ko deserve naman niya. Kasi hindi ko kasi maalala sino yung mga contenders deserve na lang time niya. Na yun. Deserve na lang niya, Julia. Next. Okay. This is a bit of cheating. Kasi this is not only one movie. Kasi sa'yo yung trilogy mo, yung pangalawa lang yung favorite mo. Ako kasi buo eh. So, and also, the fans are saying na binubuo na lang nila eh. Parang hindi na nila pinag-iisa-isa. Ano sabihin mo? Hindi ko sure. Yes. Lord of the Rings? Yes. Yes, Lord of the Rings. Wala, sobrang it's, mahilig ako sa mga fantasy movies, and then, parang, yung Lord of the Rings kasi, it's a very solid trilogy na parang, although yung second medyo, okay, parang bumaba lang na konti, pero as a whole, sobrang galing solid niya. Sobrang solid. Alam niyo na yun eh. So, explain ko ba? Alam niyo na eh. Ako nawala sa isip ko yun Pero, actually, super ganda niya. Kasama nga yun sa ko eh. Parang plans ko na may ipatattoo about ganun. Lord of the Rings. Wala lang. Kasi ganun siya kaganda. Wow. Talaga? Ano yung itatattoo mo da? Meron akong idea na before. Ano pangalan niya? Nakalimutan ko. Yung... Sino? Elf? No, Gandalf? yung kalaban na... Sauron? No, yung lumilipad. Ang tawag What? Yung kulay black. Dementors. Pagka yun yung sinasabi ko, like ko siya nakakalimutan. Sinaksak. Sorry. Yung mga kings? No, yung 6 sila, tapos... Yeah. Hindi ba yun? Kings ba yun? Yung parang fallen kings okay, or yun. Kalimutan ko. Yung parang leader nila. Ay, but may part kasi na sinaksak siya, di ba? Si Frodo. Yes. No, yung girl. Nakalimutan ko yung names nila. Yung girl, sinaksak niya ng pag gano'n. Okay, I don't remember. Sige, di ba? Favorite daw, pero hindi mo maalala. Ayun, wala lang. Yun yung bala ko ilagay. Yung sinaksak siya, tapos parang nakalimutan ko yung quote. Pero, yung I am no man. Yung sinabi nung, yun, okay, yung I am no man. Ko siya. Yes. Yun lang. Share ko yung lang. no man, I am no man. Okay. Yan po.
Ayun. Ang Ay, ganda next nun. na ano. Hala. May sasabihin ka pa. Lord of Wala the lang. Rings. Alam nyo na, kasi parang, Pero ang dami kong kilala na hindi pa napapanood yun. Sa totoo lang. how Like, dare they. kaya nga eh. Pero, ayun. Ang ganda. Mm. Super solid. Ang ganda ng ng soundtrack. Ang ganda ng Yung characters. set talaga. Sobrang Yes, yung amazing set. yung My God. paano Although, ginawa. yung CGI, some of it is parang Pero still, understandable kasi luma na siya. Pero may mga CGI doon na parang ang ganda pa rin. Parang, oh my God. Yung elf place. Ayun, Yes, ang ganda. ganda nun. Parang, ang serene. yes. Ganda. Parang hindi pa rin siya mukhang CGI. Hindi pa rin siya wonky. Hindi pa rin siya scuffed. Parang ganon. Parang galing pa rin. Tsaka hindi lang siya, yung Lord of the Rings, hindi lang siya ganda. Hindi lang siya spectacle. Although, spectacle siya. Ang ganda niyang fantasy movie. Mm-mm. It also parang magaling din yung pagkakasulat ng characters. Sobrang solid nilang ano yan? Ring Fellowship of the Ring. Fellowship. Silang tatlo. Ayoko na magsalita ng mga names. Ha? Kami nila. Madami sila. Ah. Like Hobbits. Pero sila, Kila Aragorn. yes. Tsaka, yung tatlo. Oh my God. Sila Gimli. Oh. Yes. Yun. Ang ganda. Yun. Very solid. Oh, characters recommended din. talaga yun. Yes. Parang, it's something na must watch bago ka mamatay. Papatayin ka na ni Julia. Bago ka mamatay. Ayun. May eye contact. Ayun, ang galing. Yun. Sa akin, sige. Dahil nag-trilogy ka, akin naman dalawa. Lumalaban. Kasi nahihirapan na mag-decide sa 1 and 2. Godfather. Okay. Hindi ako mapag-decide between 1 and 2. Saan yung 3? Hindi ko siya pinanood kasi parang sinabi na sa akin na wag mo na lang panoodin yung 3. Kasi, and wala na din akong Hindi mo balak. pa pinanood? Hindi. Siguro, tatry ko someday, pero most kasi ng kilala ko tsaka ng reviews is wag mo na panoodin yung 3. Hindi man na siya parang baka makasira lang siya slight. Parang ganun yung. So, hindi siya on par sa 1 tsaka 2. Ganun yung dating sa akin pag sinasabi. So, yung 1 and 2, shit. Actually, last year ko lang pinanood yung Godfather. Tapos, before pa nga nun, parang nag-worry pa ako na kasi nga, parang sinasabi na one of the best daw na movies of all time. Ayun, nag-worry ako na baka overhype siya, tapos hindi ko siya ganun kamagustuhan. Pero, shit. As in, favorite, love na love ko siya. Tapos, difference, so, I Ano actually bang don't know difference? what's it about. Alam ko lang gangsters. okay. Ayun, Mafia or... mafia. Oo. Pero yun naman yung parang, feel ko kasi baka pag nagsabi pa ako anything else other than na mafia siya, mafia family, feel ko spoiler na kasi yung iba. Pero, yung protagonist, which is si Michael Corleone, sobrang, hindi, si Vito yun. Si Vito yun. Iba ba yun? Para Siya naman kasi silang, yung unang, kasi Sa tinry bagay, ko yun oo. Tinry ko yung first 3 minutes. siya talaga Siya yung yun. Godfather, si Vito. Pero protagonist din kasi si Michael. Tapos sobrang gusto ko yung, although hindi ko gusto naman yung mga nangyari kay Michael. Ang ganda ng character niya. Oo, ang ganda ng character journey niya. Kahit na, like, malulungkot ka para sa kanya or something. Sobrang ganda ng character niya talaga. Hindi ko siya ma-explain ng Kasi ang ganda. Okay. Convince me. Hindi pork, like, Try to. Ano ba yung plot? Konti lang. sige. Pero, wait, sabihin ko lang na yun nga. Hindi porket na hindi siya good person, pero ang good na character niya. Okay, good ng writing, Oo. pero Not necessarily. a good person. Okay. Tapos, Yeah. ko convince sa'yo. Shit. Dude, sobrang kasi siya, parang dude bro film. Oo, actually, oo nga. Pero maganda. Oo, maganda talaga siya. Tapos, it starts kasi na
as yun nga, si Vito, yung si Godfather. Ganyan. Then, kasi I said kanina, si Michael is, tawag doon? Protagonist din. Si Michael kasi parang ayaw niya maging part nung family business nila, yung mafia kami. Kasi, siya, actually, hindi ko maalala kung sa military or something. Kasi parang Navy, siya, uniform. Tapos, ayun, So, as gusto in, niya maging legal. ayaw niya talaga ayaw niya mag-take ng part sa, yun nga, sa pamilya. Pero, parang doon siguro nag-show yung importance ng family nga talaga. Kasi, sige, medyo spoiler na, parang he had no choice, si Michael, kung hindi mag-take part na doon. Okay. And doon nag-start syempre doon na nag-start mag-roll yung Yes. story. I think Sabi the ko. only... okay lang. Kasi sabi ko, Ako din eh. Ako din eh, habang nagsasalita ako, parang, ano ba yung ginagawa ko? Parang the only gangster film that I watch is Goodfellas. And then, sobrang parang, nagaganda talaga ako sa Goodfellas. Ayun, yun lang yung gangster favorite ko film. din yun. Pero, ayun nga. Pero, As in, on another favorite- level. top favorite ko yung Goodfellas before. Pero nung napanood ko yung Godfather, Nag-change. Paano di mo na? Ano ba? Directed by ano yan? Scorsese? Hindi. Wala. Si Coppola. Francis. Okay. Parang, ano ba yung mga ibang movie niya? Parang hindi pa ako nakakanood ng Francis Ako din Coppola. wala pa akong iba napapanood sa kanya. Pero lagi ko lang naririnig yung pangalan niya. Ay, next. Okay. I'm just gonna... Ano ba yung sinulot ko dito? Okay. Okay. Next is, it's a recent film, pero may mas recent pa on the next film. Recent film like 2021, 2020. It's Everything Everywhere All Okay. at Once. Yes. Ayun nga, fantasy din siya. Actually, mas sci-fi, di ba? It's a sci-fi movie about, alam nyo na yan eh. Alam nyo na Siguro yan. naman napanood nyo na. Siguro no? okay na yan. Or narinig nyo na. Pero kung hindi pa, it's about Evelyn, a Asian mom. Tama, di ba? Parang nandun sila sa America, parang to pursue the American dream. And, parang may na-encounter niya yung alternate Waymon. Waymon is her husband. Parang na-encounter niya yung Waymon from another universe. Oo. And then sabi ni Waymon na parang he needs Evelyn to like parang Parang, ano yun? Parang actually save the Save the world. Parang ganun. Kasi may si Tocho Babaki. O Jojo Babaki. Jobo Towaki? Jobo Topaki. Towaki? Tama, di ba? Parang ganun. Oo. Kasi merong parang may villain na parang, basta ganun. And it's very, parang wacky, it's very quirky, Tapos, it's a very fun movie, pero at its core, it's a family movie. It's a very heartfelt, heartbreaking family movie. Yes. May emotional pull. Grabe, te. Like, sa third act, iyak lang ako ng iyak. Buong third act, iyak ako. Ay, grabe, hindi tumitigil yung stream ng luha ko. Kasi iyakan akong tao eh. Lalo na sa mga movies. Ayun. And it won the best picture ng Oscars. Kaya, it's, very nice. Ganun na editing, super. Yes, editing. Actually, tama ba yun? Yun ba yun? Yung parang, hindi daw siya, like, this is his? Yeah. Editor is his first movie. Yung editor. Yung editor, Yes. parang may nabasa nga ako. Parang ganun, diba? Kasi, ang galing. Wala. Tapos, ganun pa yung ibibigay niya. Wala. Parang, tas yung The Daniels, the directors, parang, aabangan ko talaga yung next movie nila. Galing. Nice. It's very original movie na parang wala pa talagang ganun. At in this parang time, puro multiverse na, lalo na sa mga Marvel and DC, puro multiverse. Multiverse din yung Everything Everywhere All at Once, pero
may different level siya eh. yeah, it's so different na parang it's still original. Kaya ayun. Ang ganda. Meron na nga ako poster na binili dyan para dyan. I mean, like, ano lang siya, art poster. Okay. Ganun. Very good. Next. Hala. Actually, 4 lang yung naisip ko. Sige, isip ako ng isang... 1, 2, 3. Wait lang. Sige. Siguro yung isa pang favorite ko. Yung recent lang din siya, 2021. Documentary siya. Okay. Which is, Fire of Love yung title. Okay, yes. Yung about 2 volcanologists. Na, syempre, volcanologists sila. Nagpupunta sila volcanoes. Sobrang ganda nung pagka-craft nung film. As in, like, nung napanood ko, hindi lang nung napanood ko siya, parang throughout while watching, nasa isip ko, shit, ganito yung gusto kong type of content na ma-produce. Kasi, hindi siya, kasi, siguro, hindi ako pero yung ibang tao siguro parang iniisip kasi pag documentary, medyo boring ganon. Yeah. Pero yun, hindi. I mean, kahit hindi mo kilala yung volcanologists na yun, yung dalawang yun. Hindi nga. Ako din hindi ko siya kilala nung pinanood ko eh. Pero, like, na-pull ako dun sa story nilang dalawa. Kasi, actually, sila, mag-asawa. Yeah. Tapos, ang ganda, ayun nga, like I said, ang ganda ng pagka-craft, yung editing niya, super creative. As in, creative. Cute pa ng story nila. Although, spoiler na ba yun? Wag dyan Okay, sabihin. Basta maganda siya, Fire of Love. Daw yung narrator, parang Napanood mo ba? Oo. Okay. Parang yung narrator, gusto kong paubuhin. Hindi ko maalala yung... Parang kasi siyang malat eh. Yung Yung narrator. Parang, ubo ka muna. Ito, tubig. Pero ang ganda nga. Ganda ng Fire of Love. Yeah. Parang ma-attach ka sa kanila. Yung love story nila. Paano sila nagkakilala as 2 volcanologists. And then yung adventures nila sa iba't ibang volcanoes. So, ang ganda nung mga volcanic shots. Yes. Oh my God. Oh, yun din pala. Sila lang Sila lang nag-video. Yes. Yung dalawang mag-asawa yung na mag-asawa. And then yun yung ginamit sa documentary. Parang, what the? Ganda. May drone na noon. Ang galing. Ang galing. Yes. Okay, documentary. Documentary. Pero wala akong maisip sa documentary as my favorite. Okay. Kung recent na yung Everything Everywhere, may mas recent pa. Hulaan mo. Oppenheimer. Yes. Napaka predictable. Pero yun, favorite ko yung Oppenheimer, although I'm not sure kung magiging favorite ko ba rin siya in the future, pero as of now, isa siya sa favorite ko. Alam niyo na yan. Lagi na lang. Alam niyo na yung plot eh. Siyempre, kilala naman siya. Yeah. Inano ko siya. Pinagsabay ko yung Barbie and Oppenheimer. Oppenheimer muna. Sa'yo nga pala. Yes. Kasi nadala ko sa internet. Kasi gaya-gaya ko eh. Pag sabi nila double feature, double feature natin. Ayun na nga. So, Oppenheimer is about J. Robert Oppenheimer, who is a scientist na nag-invent nag-invent ng atomic bomb na pinasabog sa Japan noong World War II. Yes. World War II. And it's directed by Christopher Nolan. Kung alam niyo na kung paano gumawa ng movie si Christopher Nolan, alam niyo na expect dito. It's in true Christopher Nolan fashion. Ang gulo ng ang gulo ng like yung structure. Yes, okay. Yung time Iba-iba structure. Yeah. Future past, ganun. Future past. Ganun, naguluhan sobra ako sa Dunkirk talaga. Parang hindi ko alam na 3 pala yun na basta ayoko na yung pag-usapan yung Dunkirk, naguluhan ako doon. Anyway, doon nga sa Oppenheimer mas madali siyang intindihin yung time. So siya yung nag-invent ng atomic bomb, and then he regretted it. Baby boy regretted it.
Parang, I'm the destroyer. Ay, I am become death. destroyer of worlds. Ganyan, yung quote na yun. And, yun, nag-regret siya na pinagpatuloy niya yung atomic bomb. Although, hindi naman siya yung nagpasabog sa Japan, meron siyang responsibility doon. And, all his life after that bombing of Japan, parang he tried to reverse the effects. No. Reverse parang or stop the production of the atomic bombs or ganun. Mga atomic parang hindi siya yung choo-choo. support. Yeah, hindi siya support. Ewan ko sa kanya. Ang gulo niya. Pero yun. Ang ganda na cinematography! Tsaka, yung soundtrack. Girl, that's my sleeping playlist. Yung soundtrack. Ang ganda. Ano pa ba yun? Actually, hindi siya. Sino yun? Si Ludwig Vorbel. Sorry na agad. Pero hindi mo naman makikita to Ludwig, di ba? Kinausap niya noon. Pero, ayun, ang ganda ng soundtrack niya. Parang, nahobe. Parang, one of my favorites. Actually, my sound favorite. design. Yeah, my favorite Christopher Nolan film. Okay? Yeah. Ay, Siya lang yung ako nandito kasi nag-Dark Knight eh. Oo, nag-Dark Knight. At least may Christopher Nolan representation sa both of our lists. And, meron pa ba siya sinehan? Meron pa ba siya sinehan? Alam ko, meron pa siya kasi may nakita ko recent update kanina na nag-cross na siya ng 800 million. Okay. Tapos, nag-expect pa na mag-reach ng billion? Million. Magbi-billion? 800 million na Hindi, siya. magbi-billion. May expectation. Ang expectation is 900 million to 1 billion. Wow, So, magbi-billion. Open pa siya sa ibang Yung Dark cinemas. Knight ba, nag-billion? Alam ko hindi eh. Yung Hindi ko pangatlo? sure, pero alam ko hindi. Wala. Hindi ko alam. Oh my God. Kayo na Sige, lang po let's go mag-search. open house. Or lagay natin. Bahala ka kayo. Ayun, wala. Ang galing. Ganda ng Oppenheimer. And if you can watch it on cinemas. Kasi yung sound design is like mind-blowing. Like, ngayon lang ako naka-experience ng ganong klase sa sound design. Parang, Intense. Parang buong kaluluwa ko nanginginig doon. And the scene that's like my favorite is yung once they drop the bombs sa Japan and then he yung stairs. Yeah, Tama? the stairs. Oo. Parang studio type tapos nagbigay siya ng speech. Oo. Ang ganda. Ang ganda nun. So, ang hunting Yes. din. It's sobra. very Ang ganda. nakakatakot. Yeah. Hindi siya ganda. Yun. It's very nice. Naano din ako sa scene na yun. Yun nga din. Yun din favorite scene ko. Support. Yeah. Also, the Trinity test, pero yun talaga. Oo. Yung scene na yan. Mafe-feel mo yung ano ni Yeah. Robert. Si Opie. Si Wow, Opie. close. Opie! Tapos may blush si Opie. Opie! Oh. Ayun, ang ganda. Parang may mga sinasabi niya yung mga hindi naman niya minimin. Oo. Para lang sa crowdwork. Oo. Also, oh my God, sorry. Oppenheimer ulit. Yung time ng was that before that scene, before that na nag-speech siya, nung what was it? Yung nag-Trinity test ba sila? Or after that? Basta nung naglalakad si Oppenheimer, tapos may mga tao sa gilid niya, tapos kinaklap-klap siya. Clap, ganun. Tapos, inlinagay pa siya sa shoulders. Tapos, After ata ng Trinity. After ng Trinity. O, basta ganun. Yung part na yon, although wala siyang effect katulad ng nandun sa speech, na-feel ko yung, oh no, this is not good. Parang ganun. Parang, why are you clapping? Parang, oh my God, parang alam nyo ba yung magiging consequence ng ginawa nyo? Parang they're so happy, parang let's go America, parang gano'n. Tapos may American flag pa doon. Si Oppenheimer nagkakaway-kaway pa. Sorry, medyo spoiler, pero okay lang yan. Historical naman siya. Oo, sige, okay. Okay lang. Ayun. It's very awesome. It's a masterpiece. Wow. Okay. Next. TV show ba? Tapos na yung top 5 mo. 5 na, di ba?
wait lang. Nauna ka Worst ba? person. Nauna ako eh. Okay. So, Worst TV pers- shows? Ano yun? First Person, Dark Knight, Dark Knight, Godfather. Godfather. Hala, tatlo lang? I mean, Ano yung next? Fire of Love. Fire of Love. Parang may isa ba akong sinabi? Oh, mayroon. Kasi ako yung pangalawa eh. Little Women. Oo Shit, nga. sorry, Greta. Yan tuloy. Ayun. So, 5 na lang. Yes. That's our top 5. Na hindi naman talaga top 5. Oo, walang ranking po. Oo. May po. Tsaka, opo. Let's go to our TV shows. Sa TV shows ko, ginawa ko kasi hindi na ako nakakapanood talaga. As in, super rare na lang na manonood ako ng TV shows. So, ginawa ko sa pagpili ko is favorite ko pumili ako sa favorite ko of all time, tapos sa recent na pinanood na lang. Mm-mm. So, first ko is Big Bang Theory. Talaga? Paano ba yun? Pinanood Hindi. mo ba? Okay. Ang daming may ayaw doon. Okay. Nakikita ko sa internet, ang daming may hater. Natapos mo ba? Oo, tinapos ko siya. Tapos, Ang dami nun na. although hindi ko nagigets lahat ng science jokes nila, ang funny, natatawa pa rin ako siguro sa delivery nila, tsaka yung context. Tapos, naging, din siya, naging one of my comfort na shows. Kasi, natatawa talaga ako sa kanila. Tapos, kasi sila din, parang mga nerds, yung mahilig sa mga Star Wars, ganun-ganun. Parang, may pagkaganon, masasabi naman natin na may pagkaganon tayo. Pero hindi matalino. Sila kasi matalino. Gusto ko din yung kasi nila, yung character dynamics. Yeah, okay. Ayun. Parang siyang Friends na parang, ensemble cast. Oo. It's a sitcom ensemble Tsaka cast. yung character development nila, as in, like, from season 1 to season 9? 9? Shit. Basta 9 or 10 or 11 or 12. Ang layo ng gap. Pero as in, until last season, so, na-attach na ako, like, sa characters nila. Tapos, as in, alam ko parang, yung sa ending, alam ko, parang naiyak ako or parang gano'n. Kasi, nakita ko talaga yung progress nila, yung pag-develop nila. Lalo ilang years ba naman? Si Wolowitz. Si Wolowitz, hindi ko Sino? siya, yung yung buhok na may bangs. Okay. Wolowitz, siya ba si Hindi naman ako nanood. Okay. Basta yun. Sa una, hindi ko siya masyado, like, nagustuhan as a character. Pero, nung ending na, sa kanya ako pinaka-proud. As in, gusto ko yung development niya. Ayun. Pinanood mo ba yung Young Sheldon? Hindi na. Okay. Okay. Ang dami ko kasi napapanood or nakikita na parang ayaw nila sa Big Bang Theory. Oo nga eh. Corny daw kasi. Pero, nag-click siya sa akin. So, wala akong paki sa inyo. Oo. Favorite ko siya. Yun naman talagang like mahalaga. Okay, next. Kasi tinignan ko si Julia kasi parang alam niya to. Okay. Ano ba yan? Ang dami mong TV show na pinapanood eh. Pero yung luma? Or, ang dami mong binabanggit sa akin na, yung napanood mo ba yung ganito? Like, 100? Well, yung sa akin, alam mo to. Feeling ko, alam mo to. Oo. lagi ito pinapahula. Alam mo lagi yung mga, yes, yung mga type ko. Magigets ko naman. Kasi, yung Supernatural, it's, yun yung time na Tumblr era namin ni Julia. And then, meron kaming ginawang mga Tumblr, like, fan accounts para dun sa Supernatural. Pakita mo nga, kabatapang. Matapang ka kasi hindi mo na makita yung sayo. Yung akin kasi, nakikita ko pa. Sa kanya, nakalimutan na niya yung yung user. URL ko. Yes, yung URL niya. Anyway, kasi mahilig pa ako sa mga, lalo na noon, nung bata pa ako, mahilig ako sa mga yawi. Okay. Alam mo yun, pag may gay, let's go gay. Parang, sige, papanoorin ko yan kasi gay. Ganun. Ngayon, nag-mellow down na ako. Anyway, kasi, yung Destiel kasi, which is pairing between Dean, one of the brothers sa Supernatural, and Castiel, the angel that saved Dean from hell. Tapos,
actually, how many years na ba yung Supernatural? Maybe 15? No. 15 years siya nag-run, pero 2005 yung first Okay. season. So, 15 seasons na? Oo. 15 seasons na yon, and so, parang sikat na siya, pero actually, feeling ko, it's underrated Oo. pa rin. Oo. Kahit na ganun yung taon niya sa TV, wala akong nakikitang mga nag-uusap Mm. tungkol sa Supernatural. Bihira. Yeah. Kaya, ayun. Anyway, it's about two brothers, Dean and Sam Winchester, and they're hunters ng mga supernatural creatures, mga ghosts, ganun. And actually, nung first season, actually hanggang third season, it's a very parang week by week Monster of the Week. yeah, yung Monster of the dating Week niya. dating. Actually, parang hindi mo ma-realize or mapapanood na may story talaga siya as a whole. Laging sa dulo lang yung May something na nag-develop dun yes, sa story. laging dulo lang. Pero like for the whole episode, laging focus dun sa kunyari sa Bloody Mary. Mm-mm. O kaya focus lang dun sa Wendigo, parang gano'n. Tapos sa dulo lang laging may parang snippet lang siya talaga. Laging ganun lang. Pero hindi ko kaya hindi ko siya natuloy noon. Like hanggang season 2 lang ako. Tapos nung sinabi na ni Julian na nanonood siya ng Supernatural, and then may pinapabasa sa siya. Fanfic ba yan? Ha? Yung fanfic, di ba? May pinapabasa sa aking fanfic na nandun na si Castiel. Tsaka ko lang siya tinuloy, yung Supernatural. Okay. And then, ayun, hindi siya maganda. Like, objectively speaking, hindi siya masterpiece, parang gano'n. And parang it has no business being my favorite. Pero naging favorite kasi siya kasi nasaktuhan niya yung pagiging teen ko. Mm-hmm. Dumating siya sa buhay ko. Nung malandi pa ako. Gano'n. And then, actually, na-attach ako dun sa mga artista. Ay, oo. Yes. Pino-follow natin yung mga ganap sa life nila. Yeah. And then, magaling kasi yung mga artista sa mga fan service. Ganon. Parang lagi silang pumupunta sa mga conventions, and then nakakatawa sila. And then, doon, parang naging favorite ko na yung Supernatural. Na-obsess talaga ako sa mga artista. Dito parang doon tayo nag-bond longest sa Supernatural. Kasi ang tagal nga talaga. Ang dami mo papanoorin eh. Tapos ang daming fanfic. Ang daming fanfic. I-recommend ko mong fanfic. Sana doon yung Out of the Deep. Oh my God, yung Out of the Deep. Chinek ko yun. Like kinonvert ko yung number of words niya sa usual number ng pages. So, pag naging book siya, 2,000 plus siya kung naging actual book. So, gano'n kahaba yung binasa natin na fanfic. Oh my God. Kung nailaan ko yun sa mga libro talaga, di sana ang dami ko na sa Goodreads. Oo. Ayun, tsaka yung Twist and Shout. Ay, number one, parang pinaka-known na supernatural fanfiction. Na na may pairing. Na Destiel. Po. Actually, ang dami. Oh my God, naging Destiel na. Ang daming Destiel tags sa Archive of Our Own. That's the top, diba? The top pairing sa Archive of Our Own, which is the best fanfic website. Wala nang fanfiction.net. Wattpad. Di ba magmura dito? Ay, kanina ko pa pumunta ng Ayun. Archive of Our Own. Ayun. Kaya sobra ako na-attach sa Supernatural. Huwag na natin pag-usapan yung ending. Actually, hanggang parang season 9 lang ang nabot ko. Nasa ganun lang. Tinapos mo ba? Hindi. Di ba hindi? Parang pinanood na lang natin yung... Oo, yung ending. Ayun. Kasi ang pangat. Ay, sorry. Tsaka parang... wala na silang siguro... medyo paulit na lang siya. Nagiging iba lang yung villain. Oo, tapos
balik sila ng balik ng characters. Mm. Parang namamatay, Walang final babalik. na, ay Namatay, pwede, balik. parang pag namatay siya, parang okay lang yan, mabubuhay pa yan. Kasi, although, maraming kaming sinasabing mga pangit sa Supernatural ngayon. Sobrang negative namin sa Supernatural. Pero, it's still my favorite. Kaya, ayun. Close pa rin siya sa yes. Ayun, kaya close, kaya sinasabihan namin ng ganito eh. Kasi mahal namin yung Supernatural. Disclaimer na lang na, ano na lang, kayo na bahala mag-risk kung papanoodin siya. Pero, yeah, ang ganda. Ayun, So, next. Sa'yo naman. Next na TV show, ayun nga, sabi ko, one of my faves all time yung Big Bang Theory. Tapos yung next ko sasabihin is, ano lang, sa recent ko, which is The Bear. Sasabihin mo din ba siya? Or Dinilit ko siya sa listahan ko, pero andun siya The Bear, pero pinalitan ko. Pero yun nga, hindi din ako although maganda talaga yung The Bear, hindi talaga Ganda. kasi masyado nakakanood ng series lately. Kaya medyo limited ako sa selections. Tapos, pero ang ganda niya eh, kasi yung episodes niya, hindi, actually depende, merong 1 hour, meron few minutes, a couple of minutes lang. Pero, yung intensity nung series, nanalo ba yung The Bear ng Emmy? Ay, nominated siya ngayon, di ba? Alam ko nanalo yata. Alam ko nanalo si Jeremy Allen Okay. ng Best Tapos ang Actor. dami nilang nominations ngayon. Tama, oo. Ano ba siya i-explain? About siya sa isang, anong pangalan niya? Si Bear? Si Bear na lang, si Bear. Si Bear, isa siyang, like, one of the, siguro, known chefs worldwide. Young chef. Oo, tapos yun pa, part pa yun na bata pa siya, tapos ganun na yung position niya. Pero, he ended up na, siya na yung nag-start mag-manage sa restaurant nung brother niya. Okay lang naman na sabihin, no? Yeah, Kasi, yeah. Yun yung umpisa premise, pa lang eh. Oo. Kasi yung brother niya si Michael. Pag si Michael naalala ko siya hindi. si Michael kasi namatay. Yun po. May restaurant siya. Ano siya, parang burger. Sandwich shop. Sandwich shop. Parang beef sandwiches. Malalaki eh. The beef nga pala Oh, yung name ng restaurant. So, yun. So, parang sinacrifice na ni Bear yung title niya para i-manage yung restaurant to kapatid niya. And, like, yung in-explain mo siya sa akin before ko panoodin na sobrang daming kailangan baguhin dun sa restaurant para maging better. To stay afloat. Oo. Kasi ang daming debt. Sobrang daming, sobrang Utang. dami. Tsaka, Sobrang dumi. Oo, yun, ang dami. Kasi super, ang problematic nung place. Pati yung, yung relationship sa loob ng mga staff. Sobrang hindi okay sa kanya nung una. Kasi ang dami niyang binabago. Pero, over time. Nakakaano din siya sa heart. Ma-attach ka sa characters kahit na hindi siya ganun kahaba and ilang episodes lang. Season 2 pa lang eh, no? Mm-mm. Kaya, kung gusto nyong panoorin yun and join the hype, simulan nyo na ngayon. Kasi, konti lang eh. Like, actually, per episode, like, 30 minutes, 20 minutes nga lang minsan eh. Isa lang yung, ilan lang yung mahaba. Ilan lang yung lagpas 1 hour or 40 minutes. Pero, usually, mga ganun, 20-30 lang. Kaya, it's very good. Tsaka, yung, lalo na episode 1, doon talaga ako nahook. Kasi yung editing niya, Yung sobrang editing. hectic. Nakikita ko rin sa Twitter na it's like panic attack on TV. Mafe-feel mo yung panic stress talaga. attack. Yeah. Sa sound, pating sound pa. Yeah. Ikaw kasi, nagustuhan mo lalo kasi you're... Oo, kasi nag-culinary arts ako nung senior high. So, parang natutuwa ako if may nagigets akong ina-explain nung character or may culinary terms silang ginagamit. Yeah. Pero ako, wala naman. Pero, ang ganda pa rin. Nagagandahan pa rin ako dun sa The Bear. It's a very, parang rare na lang yung makakita ka ng recent na TV show na magagandahan ka talaga. Yung quality nung yes. ng writing, like, parang Yes. overall as in Deserve talaga sumikat. Parang buti na lang sumikat, no? oo. Kasi pag hindi yan sumikat, may inis talaga ako. Parang pag underrated Oo, yan,
Underrated ba siya? Feel ko nga until now parang hindi pa ganun ka-known Talaga? Siguro pagka sa Emmys na ulit. Okay. Or baka pag dumami na Pero siya. nakikita ko naman na parang dumadami na yung viewers. Which is deserve. Deserve talaga. My God, The Bear. Tinanggal ko yan para sa Taskmaster. Alam mo yung Taskmaster? Okay, it's not a fictional thing. It's a reality comedy TV show from UK. It's actually paano ba? There are 5 comics per season. Comedians, 5 comedians. Tapos ang ginagawa nila, parang meron silang task na ibibigay. Tapos gagawin nila yan, fastest wins or etc. So, parang may opportunity lang yung mga comedians na yun para magpatawa. Pero actually, hindi naman nila sinasadyang magpatawa, nakakatawa sila. Parang gano'n. So, parang, I'm gonna give you an example. Kunyari, ano ba ang task na yun? What does this switch do? Parang gano'n. Parang may isang switch lang dito. Tapos parang, anong ginagawa ng switch na to? Tapos, ginagano nila, wala namang namamatay na ilaw, tapos ganyan, tapos i-search nila yung buong bahay, tapos ano bang nagbabago, ganito, tapos pabalik-balik sila ganun. Tapos may isang comedian, actually, eto rin, may opportunity sila na may mga loopholes, ganun. Tapos parang not vertical thinking, parang may mga creative thinking din sila, may mga parang may mga wording na ipipick apart nila. Tapos parang, bakit sinabi mo naman walking, hindi dancing, parang ganon. Parang, okay, so yung switch na yon, parang what does this switch do? Tapos, ang ginawa ng isa, tinanggal niya yung wire. Tapos, what does this switch do? Nothing. Wala na siyang ginagawa. Yung switch na yun. Parang may creative thinking na ganon. O kaya, yung wording na, kunyari, don't walk on the grass while carrying the cups, ganun. So sabi nung isang comedian, so I can run. I can run on the grass or ganun. Parang mga ganung nitpicking. So sobrang dahil may time crunch din yung Taskmaster, stress ka na parang kung ano-ano na lang ginagawa mo. Tapos parang minsan merong task na may 3 box, tapos isang box lang yung gagamitin mo for this task. Parang it's a box full of things, ganun. Tapos yung isang comedian, ginawa niya, ito na lang itong helium, may mga balloons and may helium tank, ganun. Parang yung task is to get this egg to the pan. Kasi parang nasa sila, what do you call that? Parang, what is that? Parang, yung may riles, tapos may, train tracks? No. Like, LRT. Oh my God. Basta malayo yung pan. Ganun. Okay. So, hindi sila pwedeng tumakbo doon or Basta, get this egg to the pan. So, yung isang comedian, ang ginawa niya, pinili niya yung helium. Tapos, ang ginawa niya, what if I fill this egg with helium? Ang ginawa niya, sinuksok niya yung egg sa helium, tapos sumabog yung egg. Kasi, ewan ko siguro sa time crunch na din, na parang wala na siyang naisip. Parang, hindi niya naisip na, anong balak niya? After mo lagyan ng helium yung egg, siguro sa tingin niya, mag-float yung egg. Parang ganun. Parang, wala, nakakatawa. It's a very, also, it's available, every episode is available on YouTube. Siya, hindi rin siya pirated. As in, siya, Taskmaster official YouTube. 40 minutes per episode. Tapos, yung from season 1 to 5, maybe season 1 to 5, it's all like 6 episodes or 5 episodes lang. Tapos, in the future seasons, naging 10 episodes na.
per season. It's very, parang wala, sobrang witty nila na parang, and very dry yung humor na, tawag dito, I don't think everyone will understand the British humor. Okay. Kasi yung sobrang dry. Ewan ko, tsaka may mga terms sila doon na British slang na baka hindi magets ng iba. Pero you have to try. Like, kahit first season lang. Kahit hindi episode. Hindi lang isang episode, isang season. Pero try nyo lang. Kasi it's a very good TV show. It's still ongoing. And every episode na mag-air, ina-upload din siya sa YouTube. So, ayun, ang ganda. Ikaw narinig yun. Taskmaster. Ang ganda. Actually. Tapos, baka, ayun, wala lang. Ganda lang. Ulit-ulit, ang ganda. It's a very funny TV show. Ayun. Okay. Next. Sige. Di ba 3 lang sa TV shows? Okay. Yung last ko, actually, hindi ako sure kung may dalawa akong pinagpipilian. Pero na lang. Game of Thrones. Okay. Although, ayun na nga, wag na lang panoodin yung last 2 seasons. Pero overall, pinanood mo ba yun? Season 3? Season 4? Hanggang doon lang? Ganun. Hanggang ilang season ba yun? 7. Ay, wala. Feel ko 8. 7 or 8, pero yun nga, hindi na recommended na Hanggang dun lang, Ano, season din 3 yung lang last. yata ako. And then parang yun ata yung best season 3. charot. Hindi, parang one of the best seasons. Ah, okay. Season 3. Kasi binge ko yun eh. And then parang sobrang parang may fatigue, Game of Thrones fatigue ako. Kasi grabe naman kasi nangyayari sa Game of Thrones. Kaya nung sinunod-sunod ko, parang napapagod na ako. Kaya tinap ko na. Pero, fantasy din siya, oo. Tapos, Very good pero writing. nagustuhan mo? Oh. Okay. Very good. Very good writing. Tapos, gusto ko kasi yung parang, siguro, yung may division lagi, may family. Gusto ko yung mga ganun. Politics. Oo nga, no. Sisters ko yung sarili ko, may politics sa buhay, tapos pati doon. Pero ayun nga, maganda yung writing niya. Ang naging pangit is na-rush na siya sa last 2 seasons. Parang sana kahit na-extend pa sana for 1 or 2 more seasons. Kasi actually gets ko yung ending. And although madaming may ayaw ng ending, gets ko yung ganun siya mangyayari. Ang problem lang talaga is execution. Para siyang na-rush na, bakit parang Kasi naging diba, pangit na, ba't ganito yung ending niya? Parang wala naman masyadong build-up na ganun. Oo, pero ako nagigets ko naman na ganun yung mangyayari. Kasi 'di ba, hindi naman siya libro. I mean, hindi pa tapos yung libro. Yun din yung isang Sinabi lang sa problem kanya. Parang wala na sila na material. Yeah. Sinabi lang sa kanila ni George R.R. yung magiging ending. And then siguro yun lang yung ending pero hindi yung pinaka meat. paano siya nangyari. Yeah. Talaga. Ganun. Pero overall naman, para sa akin, still one of the best na pero series. sayang lang talaga yung sa ending. Sobrang laking sayang. Oo, sobrang laki. Pero love na love ko pa rin yung series na yun. Kahit na ganun. Yun nangyari. Kahit na ganun Hindi lang ko siya. na lang iniisip yung yung downfall. Kaya nga, sayang. Wala. Yun na lang yung pinag-uusapan ng mga tao, yung ending Oo, lagi sa Game of Thrones. Sayang. Pagpunit sa sayang. Pero sayang talaga. Kasi imbes na parang ang maging focus is kung gaano siya kaganda, laging napupunta sa wag na yung ending. Yeah. Laging ending na lang yung pinag-uusapan. Ayun. Parang na-soil yung what do you call that? Yung reputation or yung legacy. Parang yung greatness niya, parang natapon Yes. na lang. Ay. Pero pinapanood ba yung House of the Dragon? Hindi. Ay, parang maganda daw yun. Sabi nga nila. Pero hindi ko pa natatapos. Ni-start mo? Oo. Pero kasi nung week by week pa yun, and then hanggang sa nakalimutan ko na lang. Pero okay naman. Okay Kasi naman. Nakikita ko nga yung reviews, mostly maganda daw. Pero hindi ko alam. Hindi ko lang ma-compare ngayon kung anong mas maganda yung season 1 ng Game of Thrones or this House of the Dragon. Pero maganda. Solid din naman.
Yung House of the Dragon season 1. Yeah. Ayun. Although, hindi ko pa tapos. And then, yung sa akin, yung next is Mindhunter. Alam mo yung Mindhunter? Nakikita ko lang siya. It's a very good and then napakasayang din. Sinabi mo yun sa akin? Maybe. Oo. Sinabi mo. It's on Netflix and it's about the FBI. So, dapat sinesearch ko yung mga plot dito kasi wala man lang ka-prepare. Anyway, it's about two FBI agents na kasi this time wala pa silang alam tungkol sa mga serial killers. Alam lang nila killers, ganun. And then, may nakikita silang pattern na ilan yung napatay neto, parang ganun. Parang same yung pattern. And then, may mga na-interview sila na maraming napatay. Parang ganun. Like, a whole family or different, like, women, ganun. So, hindi pa nila nakakonceptualize yung serial killer. So, these two FBI agents, pinupuntahan nila yung mga serial killers. Like, si Manson, pangalan nun? Yung Helter Skelter something. Marilyn Manson? No. yung sa Hollywood ba? Yung pumatay kay Yes. Sharon Tate. Basta Manson. Siya. And then, other, like, Sons of Sam, ganun. Mga klaseng serial killer. And it's very si Fincher. Si David Fincher. Siya yung nag-create ng Mindhunter TV series. Ayun na nga, si David Fincher is a very good director. Kung alam niyo man. My favorites. Yes. Fincher. And magaling siya sa mga thrillers. And sobrang neto. Ang ganda ng writing. Ang very tense ng mga scenes. Lalo na pag ini-interview nila yung mga serial killer. And there's one serial killer, which I forgot the name, na very intelligent. And parang kung titignan mo, pag kinakausap nila, he's very friendly. Parang he's very willing to answer the questions about the serial killers. And parang very open siya. Pero actually, sobrang laki niya. Sobrang laki niyang tao. Na, like, ginanuhan siya. Parang hinawakan niya si FBI agent. Like, sa leg. Parang to demonstrate how he did it. Parang ganun. Parang konting ganun lang, mananockout na siya eh. Parang sobrang tense ng mga scenes na sobrang ganda. Kung mahilig ka sa mga true crime, yun, very recommended. Mindhunter. And then, sayang din. Sobrang sayang kasi wala ng season 3. Yan nga. Yun nga yung share mo sa akin nun. Nakakainis. Kinancel din. Kinancel and then, pero nag-hold out pa rin yung mga Mindhunter heads. parang nag-hope pa rin sila na magkaroon ng season 3. Ganda ng Mindhunter. And then, David Fincher pa. Diyos ko, Netflix, ayusin nyo naman. Kaya nyo, bigyan nyo na lahat ng pera nyo para kay David. para kay David Fincher. Hindi siya kilalang director naman na maganda yung content. Yeah. Although, bakit kaya? Siguro kasi wala akong masyadong naririnig tungkol sa Mindhunter. Actually, nalaman ko nga lang siya nung sinabi mo sa akin eh. Yun. Siguro wala siyang noise. Yun. Siyempre, money pa rin. Una. Siguro. Pero, bakit? Sayang. Yun nga yung The Bear. Kaya nga buti na lang yung The Bear. Medyo marami nakakaalam. Yung Mindhunter kasi, sana wag makancel. Mindhunter kasi ang ganda, sobrang ganda. Tapos, nakancel lang. Pero sana i-pick up ng ibang network, kunyari, HBO, hello, HBO, bagay na bagay yung HBO doon. Tsaka maganda sila gumawa ng series. Oo. My God. Hello, ayun. This is a PSA. Kala mo nakakaintindi ng Tagalog yung Netflix. David Fincher, go na. Go na. Next. Sa'yo naman. Last na yun eh. Di ba sa'yo lang? Oo nga, no? Okay, ito na yung 3. Pero naisip ko lang, pwede ba mag-honorable mention sa favorite film? Kasi naalala ko bigla. Wala lang. Yung isa kong is, siguro yung buong trilogy na lang niya, in Jurassic Park. Kasi mahilig ako sa...
Trilogy yung una, yung tatlo. Talaga, isa lang yun parang. Pero ayun, kasi sa childhood ko na rin. Mahilig kasi ako, parang doon nag-start yung mahilig ako sa dinosaurs. Pero, lagi kinukwento sa akin ng dad ko dati na sa PS2 ata yun. Diba pwede mag-play ng doon, DVD. Parang araw-araw ko siyang papanoodin. Siguro, buong hapon daw yun. So, like, mag-run yung Jurassic Park. Hindi ko maalala kung 3 or 2 yung like kong pinapanood nung time na yun. Tapos mag-run lang siya buong araw. Tapos nadala ko siya until now, ng adulthood ko. One of my favorites pa rin. Ayun lang, share ko lang. Okay. May Ikaw. wala akong honorable mention. Siguro. Mag-mention ka nga. Baka, Saan pwedeng maging Oo. gusto mo? honorable Bigla ako mention. bigla. Wala. Wala. Super twins. Hindi, wala. Wala akong honorable mention. Ayoko na ipilit. Wala lang. Feel ko lang ang pag hindi ko siya sasabihin. Kaya yun, sinabi ko siya. Okay, yun lang po. Ayun. So, that's our top 5 and then top 3 TV shows and movies. And now that it has come to an end, our episode. Also, like, sorry na agad. Sorry na agad kung baka yung mga mic is nagpipik. Pilot or- episode po. Yes, pilot episode. We're going down with display is going down. Let's go, pilot. Tapos, or kung marinig niyo yung electric fan, sana wala. Kasi tinest naman namin and parang wala. Pero malay nyo, baka narinig niyo yung electric fan or baka yung pagsasalita namin talaga yung nababother kayo. Sorry na agad. Or baka yung opinion na. O, baka yung opinion namin yung, or as a person, kami agad yung, ayaw nyo agad kami as a person. And then, sorry na agad. Pero, I'm going to, Pero sana na-enjoy nila somehow. somehow, Or may- sana. Or if you have a suggestion or opinions na Pwede. iba sa amin, kung very hate niyo yung Oppenheimer, kung sa tingin niyo problematic pala yung Little Women, o kaya, yung mga ganun, share it na lang. Or, hindi ko pa nasa-set up actually yung mga, websites Bawal po namin. mag-bash, iyakin ako. Charot. ako rin, naiiyakin din ako. Pero, yun. Movies lang pwede magpaiyak sa amin. Okay? Ayun, thank you po. Thank you. Kung tinapos mo to, umabot ka dito, thank you Thank so you much. so much. And then, ayun na nga, you can listen to us on YouTube or on Spotify. Weekly and, ba tayo Weekly tayo. Yes, let's Okay. do weekly. And then, hindi pa rin, ayun na nga, sinasabi ko sa'yo. Hindi pa rin namin alam kung anong day sa week. What do you think? Your Sunday. Okay, Sunday. Sunday every Sunday. Oh, every Sunday. Hindi pa rin alam yung time. Ayun. Thanks for listening. Sana sa next din po. Ano ba? Bye-bye. If you're, pala, ang dami hindi na natapos. Ayun na, pag hindi ka, friends and family, hello. Pag hindi ka friends and family, hello din. Kaya magpakilala ka naman. Sige na. Follow us to all our social media. Panes. Social media, wala pa nga siniset up. Naku, mag-set up na nga ako mamaya. Ano ba yan? Okay, Sige, bye. bye-bye.